Zambasulta. Oras natin mga kaibigan, alas 8 ng umaga at nagbabalik po ang ating programa dito pa rin sa 1116 DXAS, Your Community Radio. Muli ako po ang inyong lingkod, Sara May Tulabing. Ang DXAS ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang FEBC ay isang non-profit, non-commercial at donor-based radio station at dahil po sa katapatan ng ating Diyos at sa inyong partnership, tayo po ay nagpapatuloy sa pagbibigay o paghahatid ng mabuting balita ni Kristo. Inaanyayahan po namin kayong maging bahagi ng ating radio ministry. Pwede nyo pong iscan ang ating QR code o kaya po ay mag-deposit sa ating bank accounts para sa inyong donasyon. At para ma-acknowledge namin ang inyong donation, ay magpadala po kayo ng mensahe sa amin. Muli, maraming salamat sa inyong partnership at God bless. Sa Ley Informao, Prevenir Enfermedad y Saber el Magacura. junto con el Zamboanga City Medical Center. Serbisyo con Compasyon. Ngayong araw, ating tatalakayin o ang ating talakayan ay nakasentro po sa temang Safe Motherhood, Take Care of Nanay dahil bawat ina ay mahalaga. Ngunit bago po tayo magpatuloy, kailangan po nating harapin ang isang seryosong katotohanan sa ating rehiyon. Alam niyo po ba na sa pinakabagong infographic mula po sa 2025 National Demographic and Health Survey o NDHS, ang Zamboanga Peninsula po ang kasulukuyang top 1 o number 1 sa buong Pilipinas pagdating sa teenage pregnancy. Habang ang national average ay bumaba sa 4.9%, ang ating rehiyon ay pumalo po sa nakakabahalang 9.3%. Halos doble ito ng pambansang bilang. Bakit po ito mahalaga na pag-usapan natin ang tungkol sa safe motherhood? Malalaman po natin yan na sa pamamagitan po ng ating guest mula po sa Zamboanga City Medical Center, ang ating OB/GYN specialist Dr. Jihan Ajibun Jabarani. Doc, good morning. Welcome po sa ating program. Opo, good morning po sa lahat. Yes, good morning Doc, and thank you for waiting Doc. So, gaya nga po ng ating aking nabanggit kanina Doc, napakahalaga na mapag-usapan natin ang tungkol sa safe motherhood ngayon, dahil meron po tayong mga kaso na maaaga na po talaga ang mga kababaihan na nabubuntis ngayon. So Doc, para po sa lahat, ano po ba muna ang ibig sabihin pag binanggit natin yung safe motherhood? So, ang safe motherhood po, so sa term pa lang, safe motherhood. So, we are ensuring that every woman, yung every babae natin na patient, experiences the pregnancy, the childbirth, as well as yung postpartum nila, meaning after panganganak, safely without unnecessary risk. Meaning, hindi natin mapapahamak both si mother at si baby. So, when you say safe motherhood, actually we have a program from the Department of Health, which is the National Safe Motherhood Program. So, we are encouraging every mothers to deliver sa ating mga facility, sa hospitals, to ensure their safety. Because we have mga skilled birth attendant, mayroon tayong mga professionals na available. We have emergency medications that are available in the hospital to address any emergency or any problems that may arise during their childbirth. So, hindi lang kasi yung safe motherhood regarding sa panganganak lamang, So, we wanted na yung both ng ang mother at saka yung baby ay safe even after childbirth. Kumbaga, yun po yung target natin na hindi lang si nanay ang maging ligtas. Pero syempre, yung dahilan kung bakit babae din yung babae ay dahil para din sa kanyang anak. So Doc, para maintindihan po ng ating mga kababaihan, ng ating mga kabataan na minsan ay hindi na nagiging responsable, basta-basta na lamang po pumapasok sa mga gawain na hindi pa dapat gawin ng mag-asawa. Ano po ba yung mga common health risks or complications na pwedeng mangyari kapag hindi po handa ang isang babae sa pagbubuntis? So, meron tayong mga common complications, specifically kahit dito sa region natin. Isa sa pinaka-common na nangyayari during childbirth ay ang tinatawag natin postpartum hemorrhage. So ito ay ang pagdudugo, no? Usually it can happen during delivery or even
immediate after or kahit matapos ng nanganak. Yung iba naman nagkakaroon ng mga hypertension in pregnancy or may mga tinatawag tayong pre-eclampsia. Mhm. Actually, this is very common sa ating mga teenage moms na first-time mothers. So, hindi lang yung hypertension nangyayari sa may mga medyo advanced maternal age. So, it can still happen kahit sa ating mga batang mommies. Commonly kung nasa first pregnancy nila. Another thing, mga complications that can arise during childbirth are yung mga infections. Mhm. So, pwede din nagkakaroon ng mga obstructed labor, meaning parang ang delivery, nahihirapan mga anak si mami, kaya nagkakaroon ng, hindi sila nanganganak ng normal delivery, nagkakaroon ng cesarean section. Mm-mm. Nag-a-undergo sila ng cesarean section. Mm-mm. So, actually, we can name pa mga other complications aside sa so, pero ito yung mga pinaka-common na nangyayari that are nakikita natin sa ating mga hospital. Mm-mm. So, medyo nakakatakot, no? Kaya Kung nga po. iisip natin. Mm-mm. That's why safe motherhood is really important. We would like to ensure and prevent maternal morbidity, meaning yung mga pagkakaroon ng komplikasyon, Mhm. at saka mortality, yung pagkakamatay ng nanay during delivery. Mm-mm. So that's why the program is very important and should be implemented well. Mm-mm. Dahil po ramdam natin at naintindihan po natin ngayon na hindi basta-basta ang magbuntis. Kailan po ba yung may exact time po ba or kailan po ba din dapat talaga mabuntis ang isang babae? Of course, walang exact time. Like, pero syempre, may mga risk factors tayo. Accordingly, sa pag-example ang pasyente o ang mother ay masyado pang bata, Mhm. hindi pa masyadong develop ang kanyang reproductive organs, Mhm. or yung mga nanay naman na nasa advanced maternal age na. So, ideally, we would like na nasa optimal health ang isang nanay. So, kahit minsan na nasa tamang edad, pero may mga mothers naman tayo na may mga medical conditions. So, kailangan yun ng proper care or preconception care pa rin. So, meaning kahit hindi pa nabubuntis, meron sana tayong mga proper counseling Mhm. or meron tayong mga consultations prior to pregnancy or prior to planning the pregnancy Mhm. to avoid risk or mga complications. Ayun. So, dapat po talaga sinasali na natin sa ating schedule yung pagpapa-check up po sa ating mga OB-GYN. Dahil may mga preparations po yan na dapat gawin. Dok, ano po yung mga danger signs during pregnancy po na kailangan ng immediate medical attention? Of course, when we say danger signs, meaning nakakatakot yun, no, danger sa pangalan pa lang. So some of these signs, kung example na notice ni mother, may pagdudugo or vaginal bleeding, Mhm. meron pananakit sa tiyan, may mga epigastric pain, or may mga symptoms of headache, nagbe-blurring of vision. These are some signs na possible ang mother ay nagkakaroon ng hypertension or preeclampsia syndrome. Yung iba naman pwedeng fever. So we may rule out baka may possible mga infection. Or for example, yung mga convulsions. Nakakatakot yun kasi meron nag-happen yung tinatawag naming eclampsia, which is the severe spectrum ng ating pre-eclampsia, meaning from hypertension, dahil hindi nakokontrol, nagkakaroon ng convulsions. Other signs na danger signs of pregnancy can include vomiting, pagsusuka, kaya nga minomonitor natin ang patient during prenatal care early on, so that kung may mga initially complaints sila, na-address natin early, hindi yung medyo complicated na yung patient. So yun ang mga some of the signs na babantayan ni mother during pregnancy, and at least if ma-detect nila early on, they can seek immediate consult. At iwag nang antayin yung next schedule nila na for prenatal, they can seek early on. Mm-mm. Ito po bang mga nabanggit po ninyo, Doc, mas delikado po ito pag naramdaman ito ng isang batang ina? Of course, because some of our mga teenage moms, hindi sila masyadong aware, no, Mhm. sa mga danger signs. That's why it is really important na during prenatal, they are being advised ano yung mga iwa-watch out, meaning yung babantayan. Because
syempre first time moms sila. They never experienced the delivery or the pregnancy. So first time nila, hindi pa sila masyadong knowledgeable at saka wala pa silang experience of the pregnancy itself. So mas delikado yun. Kasi pag hindi mo nadidetect na may problema, ang nangyayari is nadadala na lang sa hospital Mhm. kapag complicated na. So meaning, kasi early detection is key kasi. Mhm. So we assume, karamihan sa ating mga teenage moms, they are still innocent, right? Mhm. Parang wala pa sila masyadong alam regarding sa ating mga danger signs of pregnancy, ano yung mga babantayan. That's why consultation is key also and Mhm. prepared. Matanong ko lang, Doc, marami po ba tayong cases ng teenage pregnant dyan sa ating hospital po, no? Tama po ba yan? Yes. 'Di ba, as you have mentioned kanina, number one tayo Mm-mm. sa so we have a lot of cases of teenage pregnancy. So that's why family planning counseling is very important. Of course, these their teenage daughters and sons, Mhm. that they should be guided by their family, their parents, and their mga kung sino yung nag-guide ba sa kanila kung wala yung parents. So very important yung ating knowledge on family planning sana. Mhm. However, sadly and unfortunately, nandun tayo nag-number 1 ng region natin. As of now, we have a lot of cases of teenage moms. Hindi lang po ito sa within the city. Mhm. These are also being noted sa ating mga remote areas. Specifically sa ating mga remote areas. Okay. So medyo may idea na din tayo bakit yan yung dyan sa remote areas may pinakamaraming cases po. Pero eto, Doc, halimbawa po talaga mabuntis na si babae, gaano po ba kadami yung prenatal check-up na kailangan niyang harapin? Yes. Kapag buntis ng isang babae, so for a normal pregnancy, meaning parang low risk siya, hindi siya problematic, wala siyang ibang mga sakit, ideally, we should have at least 4 to 8 prenatal visits. Mhm. So, for example, ang isang babae nalaman niyang buntis na siya, it is important na mag-consult siya on her first, by the time na nalaman niyang nabuntis siya. Because early detection kasi at saka yung screening is very important. So, for sa first 28 weeks, meaning from 0 to 28 weeks, we advised our mothers to have a visit at least every 4 weeks. So, meaning once every month. And then, after 28 weeks to 36 weeks, every 2 weeks ang visit niya. So, meaning, kapag mas lumalaki na ang tiyan niya, later on sa trimester niya, mas closer na yung follow-up niya. So, every 2 weeks na siya until 36 weeks. Kung 36 weeks na siya and above, so meaning going to term na siya Mhm. Pag 37 weeks, that is weekly visit. Mhm. But, for other patients na may mga comorbidities, may iba silang mga concerns, like for example, meron tayong mothers na hypertensive, meron tayong mga diabetic, merong mothers na may mga cardiac problems. They do not follow this schedule. We can recommend them every 1 to 2 weeks, or yung mga pregnancy, yung mga twin pregnancy natin, iba naman yung visit nila. But for our normal and low-risk pregnancy, yun ang recommended visits natin for prenatal Ayan. consultation. Kaya wag po magtataka ang nanay ko or yung pregnant woman kung from time to time lagi kayong nagpapa-check Yes, up. pabalik-balik sila. Kasi baka meron po kayong ibang case no sa inyong katawan na kailangan ma-monitor kayo, closely monitoring. Pero Doc, meron pa rin po ba tayong mga kababaihan yung hindi ayaw nilang manganak sa ospital, doon pa rin sa bahay? May mga ganyan pa rin po ba tayo? There are some, meron pa rin na gustong manganak sa lalo na kung na-experience nila prior. Mhm. However, ngayon kasi, we really encourage facility-based because nga, we anticipate for any emergency care, mga ganon, which can be neglected pag sa home deliveries, no? Pero we highly encourage during prenatal, lalo na sa ating mga high-risk mothers, to deliver sa ating hospitals at sa ating mga rural health units and local health centers. Ayan po. Mahalaga po no na before, during, and after magpapa-check up tayo kasi po affected din
po, no, Doc, ang kanilang mental and emotional health na kailangan din po ninyo ma-monitor, Doc, no? Of course, part po siya ng ating during prenatal consultation kasi we do not just assess our patient physically. Of course, we ask for any problems regarding like mga anxiety ba or any concerns at home. Part of the prenatal consultation is also the welfare of our patients. Doc, ano po yung mga specific nutrients din, vitamins o lifestyle habits ang dapat na meron ang isang buntis na babae? So sa isang buntis, may mga important nutrients tayo. That's why nga, if you have parang na-observe sa ating mga local health centers, kahit sa ating health center, hindi lang sa hospital, they are being supplemented with iron and folic acid. This folic acid is very important to prevent ating mga birth defects. So even nga kahit hindi pa buntis, so preconception, those who are planning, they can be given with folic acid. So iron or yung mga ferrous sulfate natin are also being given free sa ating mga health centers. This is to prevent yung mga anemia. Kasi very common also sa ating mga buntis, nagkakaroon sila ng physiologic anemia or yung iba naman may iron deficiency anemia talaga. And this is for preparation for childbirth. Kasi of course, during sa panganganak, meron tayong blood loss. So we would like to prevent anemia for our patients. At the same time, aside sa ating folic and at saka iron natin, we also supplement our mothers with calcium and vitamin D. And we also encourage, of course, the healthy habits, the eating the balanced meals of our patients. Tapos, iniiwasan din na ina-advise natin to avoid vices, specifically like avoid smoking, avoid drinking alcohol, because these vices can have parang may mga effect kasi sila sa both sa mother at saka sa ating babies, lalo na sa growing babies natin. So, usually available naman talaga yung mga ating gamot locally. So, pagdating po sa exercise, Doc, ano yung mga dapat lang din nilang gawin? Baka meron po, may mga nanay po kasi tayo na naglalabada pa rin talaga kasi baka feeling nila form of exercise. Ano lang po yung limit natin, Doc? So, actually, exercise is not contraindicated naman sa pregnancy, pero meron tayong certain form of exercises that are allowed. Meaning, yung mga some aerobic exercises and walking can still be advised to our patient. Hindi naman bawal po mag-exercise sa ating patient. So, but of course, yung hindi yung heavy, wala lang pong mga heavy lifting, yung mga ganun po. May mga bawal lang po na form of exercises, especially sa ating mga high-risk mothers. So, not all patients naman ay pwede. So, kung for example naman ang mother ay may risk, na may preterm labor, may mga complaints, of course, we advise to avoid. But for our patients na low risk, wala namang concern, wala namang ibang problem, normal pregnancy, we can still advise some form of aerobic exercise and some form of walking. Wala lang mga heavy lifting. But yung mga daily chores ng ating mga patient, kasi parang nagiging nila as a form of exercise, yung gawain bahay. Diba? So, exercise is still advised sa ating patient unless contraindicated, meaning may problema, may mga problem si mother, yung mga hypertensive. So, case-to-case basis naman din tayo. Hindi naman applicable sa lahat ng mothers. Ayan. Doc, how about po, we understand na yung safe motherhood ay hindi lang po natatapos after delivery. Kasi may mga tinatawag po pala, may tinatawag tayong postpartum care po, Doc, no? So, paano pa po yung inyong monitoring ba pagdating dito, Doc? Ang childbirth kasi, even after delivery na, we still monitor our patients, our mothers. So, may tinatawag tayong perium period. So, usually, this is a 6 weeks postpartum. So, immediate postpartum, hindi tayo basta parang kampante, no? Some of the complications of childbirth or yung after delivery, they can still arise during the postpartum care, during the postpartum period. Kasi hindi porket tapos na siyang manganak, wala na tayong parang hindi na tayong nagmo-monitor sa kanya. Kasi some of this may still arise, yung mga na-mention ko nga kanina.
yung mga postpartum hemorrhage. This can occur early or even late after delivery. And infections. So, pwede yung mag-occur during the postpartum or during the puerperium period. And then also for may mga concerns din kasi sila during puerperium. That's why during after delivery they still have follow-up consultations. We specifically for our mga NSVD na nanganak with may mga tahi, may mga post cesarean section. So we monitor for complications. So this or yung iba naman mothers may mga concerns sila on breastfeeding or other concerns naman sa mga discharge pa sila. So this is very important during puerperium para ma-monitor natin early on kung hindi ba sila nagkakaroon ng postpartum or puerperal sepsis or infection. So it's a critical period, okay? Yung ating puerperium or yung postpartum. How about po doon, Doc, sa mga observation after mga anak, nagiging emotional, nagiging irritable ang mga nanay? Part po ba ito ng postpartum? We have to monitor our mothers during the postpartum period because they can go into postpartum blues. Kaya nga parang nagiging parang malungkot sila or detached. Also, we have to monitor for postpartum depression because pregnancy kasi even after delivery, hormonal yan ng babae. Hormonal ng babae. So, they are at risk also for developing this postpartum blues, postpartum depression. Even meron din tayong tinatawag na postpartum psychosis. That's why very important ang support ng ating ng partners, ng husband, ng family members. So, hindi lang yung physically, i-care natin si mother. We need to have emotional support sa ating mga mothers because they are still at risk for developing. This is still a form of complication, no? So, hindi lang physical yung problem natin, yung health niya, no? May mga sugat, hindi ganun eh. Meron pa rin tayong mga mental, at saka emotional, psychological na mga complications din na pwede nating ma-observe sa ating mga pregnant mothers. So they really need the support of the family members, especially during this time. Dok, ano rin po ang dapat maintindihan ng isang husband or ng partner po? Kasi may iba po sa kanya, syempre may need, and then malaman na lang, wala pang 4 months, nabuntis na ulit yung wife. Ano po ba ang dapat nila maintindihan, Doc? So, si husband at yung ating mga family members, kasi syempre yung mothers, they need to be, kailangan nilang makarecover, right? After delivery. So, hindi naman pwede na inaalagaan niya ang sarili niya, inaalagaan niya pa buong family niya. Kawawa naman si mother. So, they need help with household tasks, yung mga chores natin. Hopefully naman si husband nakakaintindi. Siyempre walang tulog si mother, no? So we provide emotional support. We encourage also the partners and the husband to be proactive sa pag-aalaga ng bata. Hindi lang naman ang nanay ang responsable sa pag-aalaga ng bata. Of course, the mother needs rest. The mother needs nutrition para makarecover siya fully after delivery. So hopefully yung mga fathers, yung mga husband tutulong sa ating nanay with the household chores and then provide the emotional support, provide ano yung mga proper needs at saka yung mga immediate care na kailangan ng tulong ni nanay. Ano po ba yung ideal, Doc, na time kailan pwede ulit magbuntis si wife? So ideally, we would like na, of course, may gap. Because the delivery itself, we need, kailangan, kumbaga, may healing, recovery muna si mother. So ideally, we do not want na immediate after na mabuntis agad si mother within the year, no? So we really advise the spacing, the family planning, and of course, mag-uusap ang both, yung couple, yung mag-partner, so that they can plan the next pregnancy, hindi yung unplanned, no? Yung parang nadadayunan. Of course, we would like na may space because we would want si mother fully makarecover prior to the next pregnancy. Because in
parang in a year, hindi pa yan masyadong nakaka-recover si nanay. Lalo na kung for example, na cesarean section siya. Of course, the healing. We do not want na masi-CS na naman siya agad ulit in less than a year, or ideally it should be mga 2 to 3 years muna bago mabuntis ulit si mother, lalo na kung nag-undergo siya ng cesarean section. Because may mga risk din tayo doon pag may nag-undergo na siya ng major operation prior. Ayan, so yan po yung dapat natin maintindihan. Kung pwede within a year, wag muna, no? Pahingahin muna si nanay, Yes, pa-relax muna. over. Yes po, marami po kasi siyang dinidil. Ang kanyang emotion, physical, ang kanyang mental, may spiritual pa yan Lahat. minsan na struggle. Doc, siguro po dahil kulang na rin po tayo ng oras, ano po yung isang nakikita nating challenge na na-observe nga natin sa ating mga kababaihan ngayon na dapat sana mag-intervene ng ating government? Ano po yung inyong panawagan or gustong sabihin po sa ating gobyerno? Ganon din po, mensahe nyo po para sa ating mga nanay. So, message sa ating mga nanay, we really encourage to be prepared. So, home birth, parang may mga myth din kasi tayo na parang safe lang mga anak sa bahay. So, we really encourage na mga anak sila sa ating mga facilities sa hospital because maganda nang iiwas tayo sa mga complications. Meron tayong available health attendants, ating mga professionals. So, preparedness is key. So, sa ating mga nanay, the pregnancy should be planned. Tapos, of course, spacing and family planning is really important para kasi ito sa buong family, hindi lang para sa nanay. Ito ay nakaka-provide ng full parang support sa lahat, sa nanay, sa tatay, because finances, di ba? Sa ating mga anak. And then, of course, we really encourage na to seek medical consultation sa ating mga facility, sa ating health center because readily available po ito. Meron tayong programs, meron tayong available na para sa ating mga indigent mothers, meron tayong no balance billing para sa mga patients natin, sa mga indigent na tulong natin sa pasyente nating nangangailangan. Of course, available ang ating mga gamot, available ang ating equipments, available ang ating facility to accept our patients and to provide them with essential care. Lalo na sa ating nanay, sa ating mga babies because gusto natin ligtas silang lahat. Doklas na po talaga. Ano po yung siguro advice o warning nyo po sa ating mga kabataang ina na feeling nila magpapa-abort na lang ako para makatakas sa responsibility or na miscarriage, okay na yung katawan ko kasi wala naman akong pinagbubuntis na. Ano po yung warning or advice po, message po ninyo sa kanila? Of course, no, may mga naririnig tayo about that, no. So this should really be avoided sana because lalo na kung yung mga planned na gusto nilang ipa-abort, may mga tinatawag tayong yung nagkakaroon ng mga septic abortion. So nakakatakot ito. Pwede itong ikamatay. Pwede itong ikamatay ng isang ina, yung complication ng pagkakaroon ng septic abortion. So, because of the risk na nagawa or yung may nagkakaroon ng parang gusto nilang ipa-abort ang pumupunta sila kung saan-saan just to do the abortion. So, hindi po iyon safe, no? Hindi po iyon safe kasi pwede yung ikadelikado at saka pwede talagang ikamatay ng isang ina ang pagkakaroon ng mga pag-i-induce ng abortion po. So nakakatakot po ito, magiging aware po sana tayo at iwasan po sana natin itong mga gawain ng mga yung bawal po, yung bawal. Kaya po panawagan natin sa mga kabataan natin, wag po magmadali, maging responsable. Darating pa rin po ang panahon kung gusto niyo maging ina, magkaroon ng pamilya, may tamang oras po diyan sa ating mga magulang, bantayan po ang ating mga anak. Bantayan na at anak. Yes po, yan po talaga no. Kasi whether we like it or not, may contribution po tayo. Bakit po minsan naging ganito ang ating mga kabataan. So muli, maraming salamat po sa ating naging guest ngayon from ZCMC OB-GYN Specialist Dr. Jihan Ajibun Jabarani. Doc, thank you po. God bless you po, Doc.
Thank you po, ma'am. Thank you po, everyone. Ayan, maraming salamat din po sa lahat ng ating mga tagapakinig sa radyo at Facebook. Maraming salamat po sa ating technician Kuya Romel Paulino. Susunod na po ang programang Serbisyong OFW, Family Matters at Radyo Singkauman. Magkarinigan po tayo muli dito bukas alas 7 ng umaga, Monday to Friday. Ako po si Sara May Tulabing nagpapaalalang posible ang pagbangon at pagbabago, tayo po ay maging bahagi ng solusyon ngayon. Sama-sama tayong umaksyon dahil oras na Zambasuta.